araw mga pag-asa ng bayan, ako ang inyong kaibigan, Angeline Aquino. Katuwang ninyo sa paglalahad ng katotohanan sa bawat usaping mahalaga at karapat-dapat tutukan. Dito sa Balitang Silakbo, ang hinaing ng isa ay maririnig ng nakakarami. Mula sa puso ng Carmona, Balitang Silakbo. Serbisyong makabayan ang aming tinataguyod, katarungan ang aming sinusulong, at taong bayan ang aming paglilingkuran. Dahil dito, mula sa kasalukuyan hanggang sa hinaharap sa bawat laban, kami kasama ninyo. Malas ng NU Lady Bulldogs ngayong Season 87, detalyadong babalita ay uulat ni Janly. Janly? Salamat Angeline at magandang araw mga kasalakbo. Ako si Janly para sa Balitang Pampalakasan. Pamamayani ay ang pinamalas ng NU Lady Bulldogs matapos nilang dominahin ang Lasal Lady Spikers sa Game 1 ng UAAP Season 87 Women's Volleyball Finals noong Mayo 14 sa score na 25-19, 25-18, 25-19. Ganap na tinulukan ng NU ang kanilang ikatlong kampyonato sa loob ng 4 na taon. Pinamanuan ni Bella Bilen ang panalo na nakapagtala ng 18 na puntos, 11 digs at 8 excellent receptions. Maring ito ang kanyang huling sandali sa laro sa UAAP. Ang naging katuwang niya ay si Shaira Harjo na ginawaran ng Finals MVP na may 21 digs, 12 excellent receptions. Isang kakaibang tagumpay para sa isang defensive player. Mistulang wala nang napa-unlock ang Lasal matapos nila matalino sa lisihan ng NU sa bawat set. Pinakasan ni Bench Alinsug ang laban sa dalawang sunod-sunod na puntos, katulad ng ginawa niya sa Game 1. Ito ang ika-4 na kampyonato ng NU sa women's volleyball. Ang kauna-unahan nito ay noong 1954. Muli ako si Janly para sa Balitang Pampalakasan. Para naman sa Balitang Showbiz, Geraldine, ichika mo. Magandang araw mga kachika, ako nga pala ang inyong showbiz, kachika. Geraldine Bobis para sa mainit na balitang showbiz. At ang ating top story ngayong araw, Atisa Manalo wagi bilang bagong Miss Universe Philippines 2025. Matapos ang makapagpigil hiningang coronation night, itinanghal si Atisa bilang pinakabago nating pambato sa pandaigdigang entablado ng kagandahan. Sa kanyang ganda, talino at malasakit sa bayan, hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang napili ng mga hurado. Si Atisa ay dating Miss International Philippines 2018 at nagtapos bilang first runner-up sa Miss International sa Japan. Ngayon, muli pinatunayan ng dalagang taga Quezon Province ang kanyang kakayahan sa Miss Universe Philippines stage. Sa kanyang winning answer, pinahangan niya ang lahat sa kanyang mensahe na empowerment of purpose-driven leadership. Ayon kay Atisa, whenever I fall in life, I will make sure I can back stronger. Ginamit niya ang kanyang pagdadapa sa stage upang makamit ang pinakamataas na corona. Handang-handa si Atisa na isabuhay ang kanyang advokasya at itaguyod ang pangalan ng Pilipinas sa darating na Miss Universe Philippine pageant. Congratulations Atisa! Buong bayan ay todo suporta sa iyo. Nakaka-proud ang isang Atisa Manalo gaya ko na taga Quezon Province team. Congratulations! Para sa iba pang mainit na balita sa mundo ng showbiz, tutok lang lagi dito sa Balitang Showbiz. Ako po si Geraldine Bobis at ito ang Balitang Showbiz, ang paborito nyong chikahan sa radyo. Balik sa'yo, Angie. Maraming salamat Geraldine. Isang binibini na naman ay nagwagi at nagkamit ng corona sa naganap na Miss Universe Philippines 2025. Abangan natin na pakita ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025. Sa balitang pang-komersyo, iuulat at ilalahad ito ni Layan. Layan? Salamat Angeline at magandang araw Pilipinas. Ako si Rain Gonzalez at ito ang Silakbo TV, Serbisyong Totoo, Balitang Sigurado. Ngayon, tutok tayo sa balitang pang-infrastruktura na mahalaga sa libo-libong mananakay sa Metro Manila. Ayon sa Department of Transportation, kinansela na ang kontrata ng BF Corporation at Foreign Site Development and Surveying Company ang mga kontraktor ng North Triangle Common Station sa Quezon City. Ayon sa DOTR Secretary JB Bautista, ang pagkansela ng kontrata ay dahil sa matinding pagkaalantala sa implementasyon ng proyekto na dapat matagal nang natapos. Ang North Triangle Common Station ay inaasahang magiging sentro ng koneksyon ng MRT3, MRT7, LRT1
at ang panibagong binubuong Manila Subway na matatagpuan sa gitna ng SM North EDSA at Trinoma at layong mapabilis ang biyahe sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, target ng DOTR na matapos ang istasyon bago ang taong 2028 kahit may panibagong bidding process ang naisinasagawa para sa bagong kontraktor. Samantala, ayon sa commuter advocacy group na The Passenger Forum, ang patuloy na pagkaalantala ay mapapakita ng kawalan ng urgency sa papabuti ng pampublikong transportasyon. Nananawagan silang gawing transparent at mabilis ang bagong proseso upang matupad ang matagal nang pinangakong benepisyo ng proyektong ito. Tunay nga mahalaga ang proyektong ito hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Bilang bahagi ng mas modernong Pilipinas, hiling ng mamamayan, sana'y hindi na maantala pa. Ako si Rain Gonzalez para sa Balitang Silakbo, ang boses ng bayan para sa bayan. Balitang pang-universidad, iuulat ni Justin. Salamat rin! Kaya mga iska at isko, mga kabsuhenyos ng Cavite State University Carmona, ako po si Justin Nicole Barba, ang inyong kaagapay para sa Balitang Pang-Universidad. Nitong ika-12 ng Mayo, inilabas ng tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa akademikong gawain ang isang anunsyo. Ayon sa memorandum ng tanggapan bilang 21, serye ng 2025, suspendido ang lahat ng klase at opisina mula ika-19 hanggang ika-20, 3 ng Mayo, taong 2025 upang bigyang daan ang palarong pamantasan. 2025. Nitong Mayo 18, 2025, naganap ang unang laro ng CBSU Carmona Red Titans basketball team. Matapos nilang sungkitin ng panalo ang CBSU Tansa Wolves sa score na 66 hanggang 65. Ipinamalas ng magkabilang koponan ang kanilang buong puso, subalit nagpakita ng higit na determinasyon ang mga Titans. Ang matinding depensa at mga clutch plays ang nagbigay daan sa kanilang unang tagumpay. Isang magandang simula ito para sa Carmona, bagamat malayo pa ang lalakbayin ng koponan upang makamit ang tagumpay at maraming medalya. Niitong Mayong 19, 2025, formal nang binuksan ng University Games sa CBSU Main Campus. Isang masining at masiglang parada ng mga atleta mula sa iba't ibang kolehiyo at satellite campuses ang nagbigay sigla sa pagbubukas ng linggo na puno ng palaro, na puno ng sigawan, hiyawan at sportsmanship. Buo ang pagmamalaki ng Carmona Red Titans. Ang matinding depensa at mga clutch plays ang nagbigay daan sa kanilang unang tagumpay. Isang magandang simula ito para sa Carmona, bagamat malayo pa ang lalakbayin ng koponan upang makamit ang tagumpay at maraming medalya. Niitong Mayong 19, buo ang pagmamalaki ng Red Titans habang bitbit nila ang bandilang pula, kasama ang kanilang mga coach at guro na nagsanib puwersa upang dalhin ang tagumpay sa ating campus. Muli, ako po si Justin, hanggang sa muli sa susunod na edisyon ng Balitang Universidad, patuloy nating abutin ang ating mga pangarap at magliwanag bilang mga kabsuhenyos ng Cavite State University, Carmona. Balik sa studio, Angeline. Pagbati mula sa Balitang Silakbo para sa Cavite State University Red Titans. Sa pagbibitbit ng ating universidad sa University Games 2025, ang panalo ng bawat isa ay nagpakita ng katapangan at puso sa paglalaro. Maraming salamat. Para naman sa detalye ng trahedyang nangyari sa SCTX, narito si Clyde magbabalita. Salamat Angeline, kamusta mga kasilakbo? Ako si Clay Tolentino at ito ang Balitang Panlokal. Sa kabila ng trahedyang naganap sa SCTEX noong Mayo 1, isang kwento ng kapatawaran ang umintig sa damdamin ng publiko. Si Jerry Tuazon, ang naulilang asawa at ama, ang tanging nakaligtas sa ban na nasalpok ng isang bus, ay nagsabi ng kanyang saloobin sa isang panayam. Batay sa eksklusibong ulat ng Soko noong Mayo 7, inilahad ni Tuazon ng kanyang damdamin hinggil sa driver ng bus na sangkot sa aksidenteng ikinasawi ng kanyang pamilya at 8 pang katao. Tapos may narinig ako na isang empleyado ng ospital na sabi niya, siya lang po yung natitira doon sa loob ng van. Ako daw yung survivor. Hanggang sa nadurog talaga yung puso ko. Grabe. Sobrang bigat. Nag-flashback na lahat sa akin na
Yung mga sakay ko, pinagkatiwala sa akin yun. Yung hipag ko, yung anak, asawa ko, yung kapitbahay namin. Sa akin pinagkatiwala yun, tapos wala akong nagawa. Ako lang daw yung nakasurvive. Grabe durog talaga ako. Grabe durog talaga puso ko. Hanggang sinabi ng pulis, sir, kailangan mo talaga pumirma kasi kakasuhan natin yung bumangga sa inyo. Naniwala na po ako na hindi ako yung may kasalanan daw kasi wala talaga akong maalala. Kaya, ayun, tinuloy namin hanggang sa naisip ko na nananaginip ako. Kaya nung nakita ko sila, sabi ko, masaya na ako na pinahiram kayo ng ilang araw sa akin, panahon, taon. Alam ko sa pagdating ng Panginoon, kayo ay nakahanda na nag-aantay. Kaya malaking challenge sa akin na buhay, sa amin lahat, sa ating lahat, na maghanda tayo kasi malapit ng Panginoon. Kaya pagdating ng lahat ng mga tao, kita ko, support nila. Sila ay pinadala ng Panginoon para kami i-comfort. Masaya na po ako. Sige po. So, ngayon po na alam ko po na namatayan din pala yung isang tatay na katulad ko. Ang mensahe ko po sa kanya ay kumapit siya sa Panginoon. Kumapit lang siya sa Panginoon, siya ang magbibigay ng comfort. Panghawakan niya ang pangako ng Panginoon na may pagkabuhay na maguli. Na darating siya sa second coming. Nauna man yung kanyang anak, nauna man yung aking asawa, anak, kaibigan. Pero ang pinangahawakan ko lang yung pangako niya sa Bible na sinabi niya na darating siya sa namaguli sa second coming. Magdan yan ah. Marami lang talagang bumili. Wala pa lang malalaking sila. Pero yung sige man. Iba pa yun. Pero dami niya pa. Sige man, ano pa sa'yo? Ayon kay Tuwason, tinanggap na niya ang nangyari. Wala siyang galit o hinanakit sa driver. Sa halip na manawagan ng kaparusahan, hinikayat niya ang pamahalaan na ituon ng pansin sa sistematikong issue tulad sa transportasyon, katulad ng reforma sa regulasyon, pagpapatupad ng masigit na safety standard, at tiyak na kaligtasan ng mga pasahero. Tinutulan din niya ang panawagang ipasara ang Solid North, ang kumpanyang may-ari ng bus. Ayon sa kanya, hindi ang pagpapasara ng kumpanya ang solusyon, kung hindi ang reforma at mas mataas na pamantayan sa pagpapatakbo ng mga papublikong sasakyan. Sa gitna ng matindi pagdadalamhati, pinili ni Tuwason ang magpatawad. Ang kanyang pananampalataya at panawagan para sa pagbabago ay nagsilbing pag-asa sa gitna ng trahedya. Muli, ako si Clay Tolentino para sa Balitang Panlokal. Geraldine, paano ba lagi maging fresh kahit maghapon na sa office? Kasi ako parang ang bigat-bigat na. Secret ko? Fresh is panty liners. Kahit busy, I feel fresh and dry buong araw. Ay, panty liner lang yan. Hindi ba siya nakakarita sa oten? Depende sa brand yan, Clyde. Pero pag fresh is ang gamit mo, manipis, breathable, at odor control pa. Para kang walang suot pero may protection ka. Oo, promise. Parang invisible pero panalo ko sa freshness. Lalo na pag may light days o basta gusto mong sure ka sa linis. Ay, bet ko yan. Saan nga nabibili? Sa leading supermarkets at drugstores. Pwede rin online, kaya mga girls. Fresh is panty liners. Araw-araw fresh ka. Magandang araw mga kababayan, ako po si Angelica Pilande at nagbabalik ang Balitang Silakbo para sa Balitang Panahon. Sa pagpasok ng buwan ng Hunyo, inaasahang lalong titindi ang init ng panahon, subalit may kaunting tag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ayon sa pinakahuling forecast ng Pag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration.
Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Benson Estrahera, possible tayo makaranas ng heat index na aabot sa 43 hanggang 48 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang sa mga lugar na binabantayan ay ang Metro Manila, Tuguegarao, Iloilo at Dagupan City, kung saan possible maitala ang danger level ng init. Pag-aalala ng Pag-asa, kapag ang heat index ay lampas 42 degrees, ito ay delikado na sa kalusugan. Maaaring magdulot ito ng heat cramps, heat exhaustion, at sa matinding kaso, heat stroke. Inumungkahi ng Department of Health na iwasan ng paglabas sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng maraming tubig at magsuot ng presong damit. Ipaalala na rin sa publiko sa alamin ng kondisyon ng katawan, lalo na ang mga matatanda, bata, at may iniindang karadaman. Sa kabila ng pagpapalapit ng tag-ulan, inaasahan pa rin ang matitinding init dulot ng El Nino phenomenon, kaya patuloy ang pag-aalala ng mga eksperto, maging alerto at mag-ingat. Ako si Angelica Pilande at para sa Balitang Panahon, ang iyong Ako si Angelica Pilande at para sa Balitang Panahon, ang iyong sandigan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Balik sa studio, Angeline. Maraming salamat, Angelica, sa Balitang Pangpanahon. Maliban dito sa ulat pang panahon, meron din tayong ulat pang trapiko na ihahayag at ibabalita ni John Mark. John Mark? Magandang araw, Pilipinas. Oras na para sa ating ulat trapiko ngayong darating na buwan ng Hunyo 2025. Ako si John Mark, hatid ang mga dapat abangan sa kalsada. Mga kababayan, sa pagpasok ng tag-ulan at pagbabalik eskwela ng ilan nating estudyante, asahan natin na mas matindi pang traffic ang mga mararanasan ng ilang bahagi sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Isa dyan sa EDSA update. Sa EDSA, patuloy ang siksikan mula Cubao hanggang Ortigas sa umaga at hapon. Huwag nang mag-ulat nang mabitin kayo sa Guadalupe, isa yan sa pinakamatraffic na bahagi ngayon, lalo na't may road reefer sa gilid. Sa C5 update naman, ay inaasahan ang bottleneck sa Bagong Ilog dahil ongoing pa rin ang road widening project. Kung may ibang ruta, syempre subukan nyo na. Sa SLEX update, para naman sa mga bumabiyahe papuntang south, matinding build-up ang inaasahan sa Alabang at sa Santa Rosa exits tuwing weekend. Dumarami na kasi ang mga out of town ngayong summer pa rin sa ilang lugar. At dahil sa tag-ulan na, kabayan, doble ingat tayo sa kalsada. Baha alert sa mga low-lying areas tulad ng Espanya, Top Avenue at Araneta Avenue. I-check nyo palagi ang weather at traffic apps bago bumiyahe. Planuhin ang inyong ruta, magbaon ng pasensya at iwasan ng rush hour, kung kaya't i-follow na ang MMDA at LTO para sa real-time updates. Iyan ang ating ulat trapiko ngayong Hunyo. Ako si John Mark, kasama nyo sa pagmamaneho, dito lang sa Balitang Silakbo. Ingat sa biyahe at tuloy lang ang buhay kahit matraffic. Balik sa iyo, Angeline. Maraming salamat, John Mark. Paalalang palagi mag-iingat sa daan. Hindi ko rin namalayan na nailahad na pala natin lahat ang mainit na balita para sa ngayong araw. Asahan ninyong hindi rito magtatapos ang lahat ng aming kwento. Sa bawat tibok ng orasan, ang Balitang Silakbo ang inyong sandigan. Matatag sa katotohanan, hindi natitinag sa kahit anong hamon. Mula sa lokal na pamayanan hanggang sa buong bansa, ang aming pangako ay isa. Balitang walang halong kasinungalingan, walang takot sa paglalantad. Asahan ninyong ang aming mikropono ay laging bukas para sa katotohanan. Handang ihayag ang nararapat malaman, gaano man ito kabigat. Kaisa ninyo sa pagmulat, kaisa sa pagtindig sa ilalim ng aming himpilan. Muli, ako ang inyong tagapagpahayag, Angeline Aquino, Balitang Silakbo.